Oh, masayang araw mga ka-PL. Grabe. Talagang pinag-iinitan ngayon si Hontivirus, mga kababayan ng mga kapwa natin DDS. Hindi lamang po mga DDS ang nag-iinit dito kay Risa Hontivirus. Kahit mga taga KOJC, mga kababayan, galit na galit dito kay Risa Hontivirus dahil nga dito sa paglutang, mga kababayan, ni alias Rene na pinagkaguluhan ng ating mga kababayan. Pinagpiestahan itong kanyang video. Maraming nagulat at higit sa lahat na nagulat, mga kababayan, siyempre walang iba kundi si Hontivirus na ngayon daw, ito kasalukuyan mga kababayan, nanginginig na daw ang tumbong ni Hontivirus, mga kababayan. Natatakot na, apo taragis, minumulto ka ng animal ka. Nabuking yung kanyang kalokohan, mga kababayan. Totoo po ang haka-haka ng ating mga kababayan na yaong mga witness na kinuha ni Risa Hontiveros na dating mga full-time member ng KOJC ay mga bayad nga talaga. Kung noon, mga kababayan, haka-haka lang po ang ating mga kababayan. Ngayon, maliwanag na, maliwanag pa sa sikat ng araw na lahat ng mga witness ni Risa Hontivirus laban sa mga aligasyon kay Pastor Apollo Kibuloy ay mga bayad. Diyos ko, dati akala natin 50 mil. Yan. Putaragis, milyon-milyon pala ito, mga kababayan. At isa sa ikinagugulat ko, nakasama pala ni Rene itong si Matubato sa condominium ni Hontivirus. Kita nyo na. O kaya ngayon, si Atty. Harry Roque, mga kababayan, hindi ho napigilan yung kanyang sarili. At gustong patalsikin si Risa Hontivirus dyan sa Senado. Ang gusto niya, nitong si Atty. Harry Roque, kumilos tayong lahat, tayong mamamayan na nakakaalam at na galit na galit. Ayan, dito sa mga ginawa ni Hontivirus na bayaran ito mga witness para lang idiin, sirain si Pastor Apollo Kibuloy na ngayon. Kawawa naman itong mama, naghihirap tuloy ngayon doon sa piita na wala naman talagang kasalanan, kundi puro aligasyon lang para lang talaga magipit at makulong si Pastor Apollo Kibuloy at higit sa lahat masiraan ang mga Duterte, ganoon din ang ating pangalawang Pangulo Inday Sara. Kinakailangan niyang magbayad. Napaka-weak, di ba mga kababayan? Napaka-weak na estilo nitong si Risa Hontiveros. Hindi marunong lumaban ng patas, mga kababayan. O eto na po, ang video ni Atty. Harry Roque. Ito, ano niya ito, mga kababayan, kanyang opinion ito, no? Hindi lang opinion, saloobin niya ito, mga kababayan, na dapat nating malaman at dapat ring malaman itong si Virus, mga kababayan, na hindi niya siya karapat-dapat dyan sa Senado para maging isang mambabatas o maging isang senador. Ang nararapat sa kanya ay patalsikin ng taong bayan. Sana merong isa na maghain ng impeachment o pagpapatalsik dito kay Risa Hontiveros para tuluyan ng mawala itong mga salot sa lipunan, itong mga animal na ito, mga kababayan. O eto na, yung video, simulan na ho natin. Maiba naman tayo. Anong pangalan to? Alias Rene. O ano ngayon? Nasakba kayo. At kung si alias Rene, binayaran pala para makaladkad sa kaso si Pastor Kibuloy at makaladkad itong si Inday Sara Duterte at saka si Tatay Digong. Diba? Ako, hindi ako ang motibo talaga ni Risa Hontivirus, mga kababayan. Palagi ko, hindi lang si Risa Hontivirus ang ano nito ang nangunguna dito Maaaring meron pang isang tao, mga kababayan, na nasa likod ni Hontivirus. Kasi hindi naman maglalakas ng loob yung babae na yan, mga kababayan, na gumawa ng ganyan kung walang nag-uutos sa kanya.
O, di ba? Tuloy. Tataka. At hindi ako nagugulat. Mm. Kasi alam nyo, nung ako mismo ay umapir dyan sa komite ni Ontiveros, Ayan na. ang dami niyang invento. Ayan na. Yung kwento niya talaga, i-quote ka sa Pogo. Hindi siya nakikinig na ang aking involvement, ejectment case at ang aking kliyente ay umuupa lamang doon sa lupa at nagpapaupa ng premises doon sa Pogo, no? At Diyan pa lang na-booking pala mismo ni Attorney Harry Roque, mga kababayan, na noon pa ay gawain na ni Risa Hontiveros ang ganito, yung gumawa kasi kasinungalingan para paniwalaan siya. Ay putang ina ka niyang babaeng ito. O tuloy. talagang sinasabi niya pinagpipilitan, engage yan sa Pogo. At ang tanong ko nga doon, sabihin natin engage sa Pogo, panahon na yon illegal. Ano naman pakialam mo dyan? Correct. Illegal naman yung mga panahon na yon. Ngayon lang naman nag-illegal yan itong taon na ito. Pero ang katotohanan po niyan, talaga nagpupumilit siya ng mga panahon na yon na ikaw involved sa Pogo, ikaw may masama kang ginawa. Wala naman siya mapakitang masama kong ginawa. At ang prueba lang na sinasabi niya na ako involved sa Pogo ay yung isang papel na wala naman lumagda, isang papel naman na walang maamin kung sino gumawa na nagpapakita na ako illegal. Ulitin ko po, sabihin na natin totoo yan at hindi naman totoo yan. Wala pong masama para maging isang abogado ng kahit anong korporasyon. Dahil ang trabaho ng abogado ay siguraduhin nga ng mga kliyente nila ay sumusunod sa batas. Pero ito po, tignan nyo naman po, non-bailable din ang sinampa kay Pastor Kibuloy. Milyones ang ginastos para magtanim ebidensya laban kay Kibuloy. Putang ina, no? Grabe, no? Non-bailable talaga ang isinampa kay Pastor Kibuloy. Pero ngayon, mga kababayan, unti-unti nang lumalabas ang katotohanan. Unti-unti nang nabubuking ang kalukuhan ni Risa Hontiveros. Gaba, ang gaba, dili, magsaba, lintik ka, lintik lang ang walang ganti nito, Risa Hontiveros, tandaan mo yan. May babalik at babalik dyan sa mga ginawa mo. Hindi ko po alam kung gagawin nila yan sa akin din, Pero sa piskalya po, wala silang napresentang kahit anong testigo na nagsabi na nag-recruit ako at pinagsamantalahan ang kanilang gawain. No? So hindi ko po alam kung magbabayad din nitong si Ontiveros ng 500,000 para sa testigo para madawit din ako at sabihin na ako nag-recruit sa kanila. No? Di malayong mangyari yan, mga kababayan. Kapag halimbawa itong si Attorney Harry Roque, humarap ito sa Senado, no? Halimbawa, masukol na siya, mahuli na siya, no? Hindi malayong mangyari na ganyan din ang gagawin ni Risa Hontiveros. Hanggat nandyan si Risa Hontiveros sa Senado, ganyan at ganyan ang gagawin niyan. Kasi weak yan weak yung ganyang klaseng tao, yung ganyang estilo na magbabayad ka. Kasi hindi ko weak, pwedeng tamad na maghanap talaga ng totoong testigo o dahil sa walang mahanap na testigo o kinakailangan na lang magbayad ng malaking halaga o para paniwalaan siya. O weak or tamad, parehas lang naman yata yan, mga kababayan. Halos may pagkaparehas yan Ayan Pero nakakataas balahibo po, nakakadiri, nakakagalit na isang senador ng bayan gagamit talaga ng ganitong mga taktika para madiin ang mga kalaban sa politika. Utang na, hindi mambabatas yung ganyan Ang datingan yan. Ikaw yung kumbaga Risa, ikaw yung mambabatas na walang utak. Ikaw yung senadora na naging senador ka dahil hindi malaman kung ibinoto ka talaga ng mga tanga o nadaya lang nung nakaraang halalan tanga ang bumoto sa'yo. Hindi ka karapat dapat tawaging senador. Tuloy. And how dare you use the Senate of the Republic of the Philippines para maging para maging instrumento na gipitin ng mga kalaban ng administrasyon. At ang isa pang nakakasuka, yung talagang lantaran ng sabuatan ng mga dilawan, ng mga loyalista at CBP-NPA. Yun. Tingin nyo ba, miski kayo'y magsabuatan na yan, makukuha yung suporta ng taong bayan? Nagsabuatan na nga kayo. Latest survey, nangunguna pa rin, 33%. Si Inday Sara, kung magkaka-eleksyon na yun, siya maging presidente. At ang Diba? Totoo naman yung sinabi ni Atty. Harry Roque. Loyalista, dilawan, yan, mga pula. Mga pula. Iba kasi yung loyalista. Pag sinabing loyalista, yun yung mga sa panahon pa ng kanilang amang diktador.
Yun, mga loyalista yun. Nadagdagan, itong mga bumoto kay Bangag, mga kababayan, ngayon, pula sila, pula. O iba naman yung siyempre, yung mga pink at saka yung dilaw o pink lawan yan, kung tawagin. Nagsama-sama na sila. Pero ano nangyari? Si Inday Sara pa rin po ang nangunguna, mga kababayan, sa mga survey. Ang sakit niya sa paningin nila at saka sa pandinig nila, mga kababayan. Nakamalapit na kanyang katunggali ay 15%, kalahati lamang. Yung tulpo nga ay wala na no? Naglao na parang bula, no? So ibig sabihin yan, magsama-sama man kayo, wala pa rin mangyayari sa inyo dahil alam ng taong bayan na ikaw, virus, ayan. Nakakadiri ka kasi kahit madali ka magmalinis. Nakakadiri ka! Murahin mo, Atty. Reloque, murahin mo. Murahin mo, sagarin mo yung mura mo sa kanya. Kulang pa yan para doon sa mga ginawa niyang kabulastugan. Ayan, kakapalan ng mukha para sirain si Pangulong Duterte, para idiin si Pastor Apollo Kibuloy. Ako nabibisit talaga ako sa babae na to mamaya ka sa akin. Ngayon, di mo naman sinasabi bakit bigla ka nanalo nung ikaw ay naging director ng PhilHealth at sangkatutak na advertisement ang ginamit ng PhilHealth sa mga panahon na yun. Huwag mo sabihin di mo ginamit talaga ang pera ng PhilHealth para ikaw manalo sa eleksyon na yun, ha? Ayan na. Ay, nako. Tapos, ayan na, naungkat na yung PhilHealth. Huwag natin kakalimutan, mga kababayan, meron pang mga nakabinbin na reklamo yan si Risa Hontiveros dyan sa PhilHealth na yan. Nananahimik lang. O kaya nga siya ngayon dumidikit, mga kababayan, sa admin ni Bongbong kasi para wag maungkat yung kanyang mga issue tungkol dyan sa PhilHealth. Issue pala, sorry doon sa nasabi ko kanina, issue pala, di ba? O para wag maungkat at wag siyang makalaboso, wag siyang makasuhan. Ayan. Kaya kinakailangan niya dumikit sa administrasyon. Pustahan ho tayo, mga kababayan. Halimbawa, itong si Hontiveros na ito, halimbawa, nanalo sa 2028 kasi tapos na sa 2028 tatakbo ulit yan. Hindi natin alam kung senador pa rin o baka mag-presidente daw yan Tapos nanalo si Inday Sara, presidente ng Pilipinas. Didikit kay Inday yan. Hunyango yan hunyango. Ang nakakabuhisit talaga dito sa mga dilawan, akala mo kung sino na sila lang yung malinis. Pero, ang dami naman nilang putik sa mga mukha. O kita mo itong gawain to. Gawain ba ng matinong tao yan na magtatanim ebidensya, tanim testigo? Para... Hindi siya matino. May sapak yan, may sapak. May saltik. Atty. Harry Roque. May sayad si Hontiveros. Gawain ba ng matinong tao yan? O yan ang tanong ni Atty. Harry Roque, mga kababayan. Abay, ako pa sasagutin? Hindi gawain ng matinong tao yan. Gawain niya ng taong baliw. lang magipit ang isang tao na walang kasalanan? O tapos akala mo kung sinong kami lang ang malinis sa bayan nito, kami lang ang dapat maglingkod. Kaya na-turn off ang taong bayan sa inyo. Correct. Bakit pa sumikat si Tatay Digong? Kasi walang kaplastikan. Yun. Inaamin niya, tao siya. Inaamin niya, hindi siya perpekto. Meron siyang mga kahinaan. Ano ngayon? Yes. Basta nagmamahal siya sa bayan. Hindi gaya niyo na talagang kami lang ang malinis, kami lang ang magaling, kami lang ang pwedeng mamuno. Ayan, nakakasuka ka. At itong nangyari na ito na meron ng lumantad, nagpapatunay na wala kang karapatan maglingkod. Kaya nga nananawagan ako, kinakailangan. Ito na yung panawagan ni Atty. Harry Roque, mga kababayan. Kilos, taong bayan. Kumilos ka, Pilipino. Sugpuin ang mga politikong kagaya ni Hontiveros. Huwag natin pasaringan, diretsuhin na natin. Puta na. File ng ethics complaint dyan kay Hontiveros na yan. Ang sa ganun, masipa na siya sa Senado. Walang karapatan ang kahit sinong nagtatanim kaso, nagtatanim ebidensya, nagtatanim testigo na manatili sa Senado. Dahil ang Senado in the first place, nagagawa ng batas. No? Pangalawa, yung mga investigasyon na dapat ginagawa niya in aid of legislation at hindi dapat nagtatanim ebidensya laban sa mga kalaban sa politika. Again po lilinawin ko, kayo mga dilawan,
as exemplified by Risa on Talagang dinurog ni Atty. Harry Roque yung mga dilawan. Mga dilawan ba, mga kababayan, na mga kakampi, mga tropa yan ni Hontiveros. O sige, tuloy mo, Atty. Hontiveros. Sinusuka kayo kasi kayo mapagpanggap, Ayun. nagmamalinis, Mm-hmm. pero nakakadiri naman kayo. At yan ang pruweba talaga. How dare you? Imagine everything is one statement, everything is on the basis of good faith na nagsasabi ng totoo, tapos gagastos ka ng milyon-milyon. Nabuti sana kung galing sa'yo. Galing din sa gobyerno yan. Correct. Diyos por santo naman. Kaya naman ang lalaki ng mga budget. Murahin mo, Atty. Dapat kasi may kunting mura ka para may kunting tapang. Alam naming matapang ka at magaling ka magsalita. Dikdikin mong maigi si Virus at maraming nang gigigil ngayon dyan. Maraming naiinis ngayon kay Virus. Kulang na lang pag nakita siya, sampal-sampalin siya Sa totoo lang, mga kababayan, sa social media, mag-ikot ho kayo. Lalo na kapag nakasubaybay kayo sa mga pasabog ni Rene, dire-diretso, magsisilabasan ho yan. Lahat ho ng mga taong naiinis, galit na galit dito kay Hontiveros, minumura na ho siya. Minumura ho siya. Galit na galit sa kanya dapat lang murahin yan. Diyan sa Senado, ginagamit yung pala sa tanim ebidensya at tanim testigo. Witness. So yan po ang aking panawagan. Wag po tayong tumigil hanggang ma-expel sa Senado itong Hontiveros neto dahil ang Riza Tanas Hontiveros, yung mga nagtatanim ebidensya, mga nagbabayad to bear false testimony. Alam nyo ba, nasa Biblia yan, bawal? Ganito na lang, mga kababayan. Ganito na lang. No? Meron na ba kayo mga social media account? Kalampagin natin si Risa Hontiveros. Itag natin siya, mga kababayan. Gamitin nyo yung inyong social media account like Facebook, Instagram, kung ano-ano man yan, YouTube, kung meron man kayo. Itag nyo siya, gumawa kayo ng post, lintik na Hontiveros ito, Risa Hontiveros, resign. Yan. Mag-ingay tayo sa social media Karamihan sa atin sa social media na nga lang nakaabang Di ba? Kapag ka mayroong rally, hindi naman na kayo pumupunta. O gamitin po natin yung ating social media account. O Risa Hontiveros, resign. Yan ang panawagan ngayon ni Atty. Harry Roque. Pagtulungan natin to alam mo niyo yung masiraan siya ng bait ba? Mabuang si Risa ba? Mabuang. Hanggang sa mabuang siya. O di bali nang hindi siya maipits, basta buang na siya. Mga kababayan. O tuloy. Diba? Isa yan sa kautusan. Do not bear false witness against your neighbors. Pero sila, pasanta-santa, pagudi-gudi, yung pala, ang iitim ng mga budhi. Yung. Di ba? Ano ngayon masasabi nyo? Di ba nakakasuka naman talaga kayo? So, wag po tayong tumigil. Isigaw natin. Sipain. Malabas ng Senado yung Hontiveros na yan. Ang Risa Tanas, Hontiveros, walang lugar sa Senado. At kung siya ay nag-aambisyon para sa mas mataas na opisina, ay naku po, dream on. Dahil hindi na makakalimutan ng taong bayan ito na ikaw, pinaboy mo ang proseso ng Senado. Gaya ng pinaboy mo ang proseso, nung pilit mo kung dinadawit, na wala ka namang ebidensya sa kahit anong krimen. Naghahangad pang maging presidente. Puta na. Pag si Risa Hontiveros ang maging presidente ng Pilipinas, mga kababayan, malala pa po sa administrasyon ni Marcos. Ito nga administrasyon ni Marcos, nakakadiri na nga ito mga kababayan Ano pa kaya kung si Risa Hontiveros siya maging presidente? Halimbawa, manalo sa gawa ng dayaan. Alam niyo naman, di ba? Napakadaling dayain po ng eleksyon sa ating bansa dahil yung mga individual, yung mga commissioner wala akong binabanggit yung mga commissioner na nariyan sa COMELEC nababayaran kaya napakadaling dayain ng halalan sa ating bansa. Yan tayo gusto nating magsalita, gusto nating express ang ating mga nais mangyari sa ating bansa sa pamamagitan ng ating boto. Kaso mga kababayan, nababasura, nasasayang.
aminin ho natin mga kababayan lahat, karamihan po, ay putang, lahat po ng DDS, kahit hindi nagsasabing DDS, basta mga Duterte, no? Ang ibinoto po noong nakarang halalan, walang iba kundi ang mga senatorial slate ng PDP laban, itong Duterte. Pero ano nangyari? Di ba? Natapon lang po yung boto natin. Walang silbi. Parang minsan, wag na lang, parang, ano ba, yung bang, alam niyo yung, hindi ako masaya na makilahok sa isang eleksyon dahil parang isip-isip ko, wala rin naman mangyayari siguro, madadaya lang rin naman tayo. Oh, di ba? Dapat isa yung mga yan sa mga patalsikin eh. Palayasin diyan sa mga tao na yan, yung mga bayaran diyan sa ano, nandadaya, mga kababayan. Oh, tuloy. Wala ka naman napatunayan doon. Ang ginagawa mo lang naman, binabasa mo yung script ng COS mo, maski di mo naintindihan. Ayun. O, di ba? Huling-huli sa camera si Hontiveros. May bumubulong sa likod, sa gilid. May binabasa sa cellphone niya. Putang ina, turuan pala itong animal na ito. Hindi kayang magsalita nang nagmula mismo sa kanya, kundi kinakailangan pa siyang turuan. Ganyan kabubita yung babae na yan. Ganyan kabubita yan. Hindi dapat maging senador yan. Alisin yan dyan. Putay na buwisit yan eh. Sige, tanggalin nyo ng papel yan. Tignan natin kung may masasabi yung antivirus na yan, yung Satanas na yan. Tanggalan nyo ng babasahin yan. Tignan natin kung may masasabi yan sa Senado. Wala. Buti sana kung magaling yung scriptwriter mo. Hindi naman magaling yun. Kilala ko. Nag-estudyante namin yan sa UP Law, no? Hindi naman pala magaling yung tagapagturo ni Risa Hontiveros. Naging estudyante pala ni Atty. Harry Roque sa UP Law, mga kababayan. Ang tinuturuan, bugok. Ang nagtuturo, bugok. Kaya, ang kinalabasan, dalawang bugok. O, tuloy. Kaya nga mediocre ka. Kasi mediocre din yung COS. Ayun. Hoy, at saka COS taga-UP Law ka pa naman. Pero kung totoong paratang na ikaw ay naging instrumento para sa false testimony, naku, mga labot ka. Ako, yari siya. Si Hontiveros, hindi madidisbar. Ikaw, pwede ka madisbar dyan. Correct. Under oath. Naku po. Si alias Rene, under oath yan. Correct. Although, alam na niya na nagsinungaling na siya, pero ngayon at least, tinutuwid yung pagkakamali niya na pumayag siya na magsinungaling para sa'yo. Risa Tanas Hontiveros. Diba? Ay, naku mga taong bayan, mga kababayan, hanggang kailan ba tayo magpapabola sa mga Santo Santita? Correct. Kami lang ang tama, kami lang ang magaling. Mga walang yan naman pala talaga at maitim ang puti. Diba? O, ganito na nga, mga kababayan. Sipain si virus. Yan po ang isigaw natin sa ating mga social media account. Tapos na ho yan si Atty. Harry Roque. O, tanggalin na po natin. Hindi muna natin tanggalin. Isa pa. Para, meron pa sa isa magandang sinabi dyan eh. Ayan, konti na lang to. Kakagalit. Dapat lang talaga magalit tayo. Yun. O, ang hindi nagagalit, siyempre, napapaghalata na baka nabayaran lang ni Hontiveros. Sino? Yung mga vlogger, Yung mga vlogger na hindi galit kay Hontiveros ngayon na nagsasabing sila pa man din ay mga DDS kuno. Ayan. Mga supporter kuno ni dating Pangulong Duterte at ni Vice President Sara Duterte. Pero marami ako napapansin na tahimik sila ngayon, mga kababayan. Hindi sila nagsasalita. Baka pati sila, hindi lang si Mangga ang nagbabayad sa kanila, baka pati si Virus pa. At eto, maganda, sasabihin ko sa inyo, mga kababayan. Sa akin lang naman to. No? Sa akin lang to. Maaaring tama ako, maaaring mali ako. Pero dahil po dito sa paglantad ni alias Rene, pinasabog niya ang kalokohan ni Hontiveros, maniniwala kaya kayo, mga kababayan, na sabihin ko sa inyo na isang araw magkaroon pa
ng isang naging bayarang witness ni Hontiveros ang lalabas at magsasalita ulit ng katotohanan. Katotohanan na sila ay binayaran lang ni Hontiveros. Maniniwala ho kayo? Abangan nyo yan, mga kababayan. Siguradong panibagong pasabog ito na ikagugulat ni Hontiveros. Kung kay alias Rene, nanginig na yung kanyang tumbong, mga kababayan. Natakot na si Hontiveros. Nagpanik na siya. Sabi niya pa, hindi niya daw hahayaan ang ganitong klase. Putang hindi rin namin hahayaan na manatili ka dyan. Tandaan mo yan, Risa. Ang tao ngayon kumikilos na para mapatalsik ka, mawala ka dyan sa Senado. Tandaan mo yan. Mawawala at mawawala ka sa Senado dahil sobra na, mga kababayan. Sobra na itong ginagawa ni Risa Hontiveros. Dito lang sa ginawa kay Pastor Apollo Kibuloy, sobra na. Sinisira. Alam niyo ho ba na nagwagi na siya kay Pastor? Alam niyo kung nasaan na sila ngayon? Nagwagi na rin sila kay Pangulong Duterte. Na kay Inday Sara na sila. Hindi ho nila mapa-impeach si Inday Sara, mga kababayan. Hindi nila kaya Kasi kulang nga sila sa ebidensya. So, tulad na sinabi ni Inday Sara nung nakarang araw, hindi siya ma-impeach. So, siguro nasagap niya lang ng mga plano laban sa kanya, ipapagurgur daw si Inday Sara. Nariyan na ho sila sa stage na yan, mga kababayan. Nakakatakot na ho, sobra na ho, mga kababayan. Kaya dapat tumilos na talaga ang taong bayan. Patalsikin yan. Yan kasi si Risa ang ginagawang attack dog ng mga bangag. Ayan, marami ako binanggit mga bangag. Marami yan sila. Si ganito ganyan, si Tambaluslo, si Stanas, si Bangag. Marami. Isa yan si Risa Hontiveros ang ginagawa nilang attack dog. Kumbaga initiator, pagka nagawa niya na yung trabaho niya bilang isang initiator, susunod na ngayon itong mga si ganito ganyan, si congressman ganito, si senator ganito, susunod na yan. Initiator lang siya. Kumbaga, kinakailangan niyang simulan itong trabahong ito bago nila tuluyang iligwak yung isang politiko na mayroong magandang ginawa. Katulad ng ating dating Pangulong Duterte at katulad ng ginagawa ngayon ni Vice President Sara Duterte. Mga kababayan, kilos na ho, nakakapagod na. Okay? Nakakapagod na po. Kahit paano, kahit isa man lang sa mga aliporos nila, maligwak ng taong bayan, okay na tayo dyan. Diba? Malaking kawalan na ho sa kanila yan. Okay, so hanggang dito lang. Maraming salamat. Mag-iingat kayong lagi at higit sa lahat, mahalin natin ang Pilipinas.